Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maagang dumilim ang langit sa araw na iyon. Mula pa lang sa umaga, naroon na ang mabigat na presensya ng papalapit na ulan. Ang hangin ay malamig at ang mga ulap ay parang nagsasapantahan ng isang bagyong di lamang sa panahon kundi pati na rin sa puso ng bawat isa. Habang tumatambad ang kulay abo sa kalangitan, nasa loob ng maliit na flower shop sina Mira at Leo, abala sa pagtali ng mga bulaklak para sa kasal na gaganaping kinabukasan. Ang sarap ng amoy ng ulan, ani Mira, habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng ulan sa bubungan. Tumigil siya sandali, pinakiramdaman ang presensyang tila nagmumula sa kalikasan mismo, isang uri ng pag-alala sa nakaraan o paghudyat ng pagbabago. Parang may malungkot pero maganda, tugon ni Leo, nakatingin din sa labas, tila may sariling iniisip. Napangiti si Mira. Parang ikaw. Napalingon si Leo, bahagyang nagulat. Ako. Tumango si Mira, hinahawakan ang tangkay ng mga sunflower. May lungkot sa mata mo minsan. Pero sa kabila niyon, mabait ka, maalaga, masipag. Tila ba may pinagdadaanan kang hindi mo pa rin kayang ikwento kahit sa sarili mo? Hindi agad nakasagot si Leo. Umupo siya sa kahoy na upuan malapit sa bintana, pinagmasdan ang mga patak ng ulan. Baka nga, mahina niyang sagot. Pero minsan naiisip ko baka hindi ko gusto ang taong dati kong ako. Baka mas gusto ko yung Leo na kilala mo. Lumakas pa ang ulan. Unti-unting nagbaha ang mga kanal, at ang mga taong dumaraan ay nagsimulang magtakbuhan upang sumilong. Nilingon ni Mira ang orasan. Alauna pa lang ng hapon ngunit tila hapon na ng gabi ang dilim sa paligid. Wala na sigurong bibili sa ganitong lakas ng ulan, wika ni Mira. Pauwiin na natin sina Tony at Jelay. Tinawag niya ang dalawang part-time assistant at nagpaalam na ang mga ito matapos ibalot ang natitirang mga bulaklak. Pagkasara ng shop, nagpaiwan si Leo. Tahimik itong nagwalis ng paligid at iniligpit ang mga natirang tangkay at papel. Si Mira na may abala sa paglilinis ng counter at pag-aayos ng water heater. Gusto mo ng kape, alok ni Mira. Pwede. Salamat. Tahimik silang dalawa habang iniinom ang mainit na kape. Sa labas, walang tigil ang pagpatak ng ulan. Sa loob ng tindahan, tila may ibang ulan, hindi sa bubong, kundi sa dibdib nilang pareho. May katahimikan na hindi alanganin, ngunit puno ng mga salitang hindi masambit. Biglang nagsalita si Leo, mababa ang tinig. May naalala ako. Napalingon si Mira. Talaga? Ano? Isang gusali. Malaki. May glass walls. May boardroom. Mga taong nakaformal. Ako yung nasa dulo ng mesa. Parang meeting, tanong ni Mira. Tumango si Leo. Yes, pero parang ako ang boss. Nanlaki ang mata ni Mira. Boss? Baka businessman ka pala. Siguro. Pero ang naaalala ko, wala akong kaibigan. Lahat ng tao parang takot sa akin. Parang masyado akong seryoso. Walang ngiti. Laging utos. At may isang lalaki na tumutol sa sinabi ko. Pinatalsik ko siya. Baka hindi ka mabait dati, maingat na sabi ni Mira. Yun nga ang iniisip ko, bulong ni Leo. At kung ganon ang nakaraan ko, gusto ko pa ba yung buhay na yon? Hindi agad sumagot si Mira. Tiningnan niya ang lalaki sa harapan niya, hindi bilang isang misteryosong estranghero, kundi isang taong pinili ng tadhana na mapadpad sa kanyang mundo. At ngayon, unti-unting nagiging bahagi ng araw-araw niyang buhay. Pagsapit ng gabi, patuloy pa rin ang ulan. Bahagyang bumaha sa ilang kalsada. Magkasabay na umuwi sina Mira at Leo, magkasalo sa payong at katahimikan. Sa isang kanto na medyo mataas ang tubig, iniabot ni Leo ang kamay niya kay Mira. Dahan-dahan lang. Mahirap madulas, sabi ni Leo. Hinawakan ni Mira ang kamay nito. Malaki at mainit, at sa sandaling iyon,
para siyang hinila sa isang mundo kung saan hindi mahalaga ang mga tanong, kundi ang damdaming narito at ngayon. Pagdating nila sa bahay, basa na ang balikat ni Mira, ngunit nakangiti ito. Salamat, Leo, ani niya habang pinapatuyo ang buhok sa harap ng salamin. Tumingin si Leo sa kanya. Tila may nais sabihin, ngunit nag-aalangan. Mira, tawag niya. May mga gabi na iniisip ko, paano kung hindi ko na talaga maalala ang nakaraan ko? Paano kung dito na lang ako mananatili, kasama ka? Hindi agad nakasagot si Mira. Tiningnan niya si Leo at sa titig nitong puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pag-asa, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso, hindi sa takot, kundi sa posibilidad. Kung dito ka mananatili, Leo, hindi kita pipigilan. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Tila nahulog ang oras sa pagitan nila at ang bawat patak ng ulan ay naging saksing tahimik sa usbong na damdamin. Hanggang sa isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit. Sa isang mataas at marangyang gusali sa sentro ng Maynila, nakatayo sa harap ng salamin si Isabela de Vera, matikas, elegante at malamig ang titig. Hawak niya sa kamay ang isang larawan, ang larawan ni Liam Rivas, ang kasintahan niyang biglang nawala isang buwan bago ang kasal. Buhay siya, bulong niya sa sarili, pinagmamasdan ang city light sa ibaba. Nararamdaman ko ito. Ma'am, wika ng isang investigator na kararating lang sa kanyang opisina. May impormasyon na po kami. Mabilis siyang lumapit. Nasaan siya? Batangas, ma'am. May nagsabing may lalaking tumutulong daw sa isang flower shop. Wala siyang identity. Mukhang siya na po. Nag-iba ang anyo ng mukha ni Isabela. Mula sa malamig na katahimikan ay sumilay ang ngiting mapanganib. Ibalik mo siya. Akin siya. Kinabukasan, tahimik si Leo habang inaayos ang mga bagong dating na bulaklak. Pinagmamasdan ni Mira ang lalaking sa bawat araw ay tila lalong lumalapit sa kanyang puso. May problema ba? Tanong niya. Wala naman, sagot ni Leo. Napapaisip lang ako. Kung sakaling bumalik lahat ng alaala ko at hindi mo na ako makilala, babalik pa rin kaya ako sa'yo? Hinawakan ni Mira ang kamay ni Leo. Hindi ko alam ang sagot, Leo. Pero habang wala pa ang kahapon mo, pipiliin kitang maging bahagi ng ngayon ko. Napangiti si Leo. At sa gitna ng bulaklak, ulan at katahimikan, tila ba may bagong simula na naman ang kanilang damdamin. Isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bulaklak ni nanay. Bukas ang bintana, ngunit tinted. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas, suot ang mamahaling trench coat, naka-heels, may hawak na larawan. Tiningnan niya ang shop, pinagmasdan ang pangalan. Sa kanyang mga labi, may ngiting maihalong determinasyon at pananakop. Nakita din kita, bulong ni Isabela de Vera, at sa kanyang mga mata, hindi pag-ibig ang dala, kundi pag-aangkin. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang misteryo sa nakaraan ni Leo habang lalapit si Isabela, dala ang mga lihim at intensyon na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Haharapin ni Mira at Leo ang mga pagsubok ng pagtitiwala, pag-ibig at panganib na magtatakda ng kanilang kapalaran. Kaya abangan natin